A day in my life here in Ilocos Sur kung saan nag-ihaw si mama ng tilapia, pumunta kami sa Santa Cruz at nag-prepare kami ng lulutuing handa para sa birthday celebration ng kapatid kong lalaki. Maagang pumunta sina mama at papa sa palengke para bumili ng tilapia na iihawin ni mama ngayong umaga. Pagkatapos linisan ni mama itong tilapia, tinimplahan niya lang ito gamit ang asin tsaka niya ito inihaw dito sa labas ng bahay. Habang nag-iihaw siya sa labas, nagluluto naman siya ng nilaga dito sa loob ng bahay. Habang pinapalambot pa ni mama yung karne, prepare na niya itong repolyo na isasahog niya. From time to time, chine-check ni mama itong tilapia na iniihaw niya dito sa labas. Habang binabaliktad ni mama itong mga tilapia, bigla na lang bumuhos yung malakas na ulan at buti na lang may silong dito sa lugar kung saan nag-iihaw si mama. Habang nagluluto si mama, si papa naman nagkakarga na ng asukal na dadalhin niya papuntang Santa Cruz. Para hindi sayang yung biyahe ni papa papuntang Santa Cruz, pinununan niya ng asukal itong sasakyan. Patuloy lang sa pag-iihaw ng tilapia si mama at nung medyo konti na yung uling na ginagamit niya, dinagdagan niya lang ito. Malapit na ring maluto itong inihaw na tilapia kaya konti na lang yung uling na idinagdag ni mama. Malambot na rin yung karne nitong nilaga na niluluto ni mama kaya nilagay na rin niya yung mga repolyo na i-prepare niya kanina. Maliban sa inihaw na tilapia at saka nilaga, magluluto rin si mama ng tortang talong. Nakapag-ihaw na rin siya ng mga talong at lalagyan na lang niya ito ng itlog. Pagkatapos magluto ni mama, nagsandok na ako ng mga ulam kasi kakain na kami. Sakto naman natapos nang magkarga si papa at nakaligo na rin siya kaya kasama na namin siyang kumain. After namin kumain, pumunta naman kami nila mama at papa sa Santa Cruz para i-deliver yung mga asukal na ikinarga kanina ni papa. Pagdating namin dito sa Santa Cruz, pumasok na agad kami ni mama dito sa may grocery at dumiretso kami dito sa lugar kung saan nakadisplay yung mga paminta, laurel at bawang. Bago mag-refill ng paninda si mama, inayos niya muna itong paglalagyan niya. Habang nagdi-display si mama ng mga paminta, laurel at bawang, si papa naman nag-display siya ng asukal. Ito yung mga nakasakong asukal na ikinarga kanina ni papa sa bahay at ngayon naman i-refill na niya dito sa may displayhan. Tinapos lang nila mama at papa yung need nilang gawin dito sa may grocery tapos after nun umuwi na kami. Pag uwi namin dito sa bahay, i-prepare naman namin yung mga handa na lulutuin namin para sa birthday celebration ng kapatid kong lalaki. Magluluto si mama ng adobong pato tsaka sapsapurikot kinabukasan kaya ngayon pa lang i-prepare na namin yung pato na lulutuin niya. Madaming alagang pato si papa at kung gusto niyong mag-avail, message lang kayo directly dito sa page. Maliban sa adobong pato tsaka sapsapurikot, magluluto rin si mama ng sinanglaw. Para hindi siya makulangan sa oras kinabukasan, ipinaprepare na rin ni mama yung mga ingredients na kakailanganin niya sa pagluluto ng sinanglaw. Pinalambot lang ni mama yung mga ingredients na kakailanganin niya and after nun, pinahiwan na niya ito kay auntie. Habang inihahanda namin yung mga kakailanganin namin sa pagluluto kinabukasan, si mama naman ay nag-iihaw ng tilapia. Maliban sa tilapia, nag-ihaw rin siya ng karne ng baboy. After mag-ihaw ni mama, ang sunod naman niyang ginawa ay magluto ng beef steak na version niya. Ibinabad niya muna itong beef tsaka niya prinito isa-isa. Half cook lang yung pagkakaluto nitong beef kasi lulutuin pa naman ulit ito ni mama mamaya. Hindi na kaya ng powers namin ni papa na alisin yung maliliit na balahibo nitong pato kaya gumamit na siya ng blue torch. Habang abala si papa dito sa labas ng bahay, si mama naman ay patuloy lang sa pagluluto ng beef steak. After maiprito lahat ni mama itong karne ng baka, hiniwa naman niya ito sa maliliit. Naghiwa rin siya ng kamates, luya at saka sibuyas na ihahalo niya dito sa beef steak na lulutuin niya. Pagkatapos maihanda ni mama yung mga ingredients na kakailanganin niya, nagsimula na siyang magluto. Iginisa ni mama yung luya, sibuyas, kamatis at nung okay na ito, agad naman niyang nilagay itong taba ng baka. Niluto niya lang ito tsaka siya naglagay ng konting sabaw at nung kumulo na yung sabaw, agad na niyang nilagay yung hiniwa niyang karne kanina. After mailagay ni mama yung karne, tinimplahan na niya ito. Ayun lamang for today's video. Thank you for watching.